Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. As of 10 in the evening ay namataan sa coastal waters po ng bayan ng Bulinaw sa Pangasinan ang sentro nitong si Severe Tropical Storm Christine. Nananatili at 95 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at may pagbugso pa rin na hanggang 145 kilometers per hour. Kapansin-pansin po na napakabagal ng pagkilos itong si Bagyong Christine simula po kaninang tanghali, kaya asahan pa rin na mabababad sa mga pag-ulan ang malaking bahagi po ng Luzon, lalo na itong western sides ng Ilocos region, itong parte po ng Central Luzon, and even dito sa may Southern Luzon kabilang ang Metro Manila, kitang-kita po itong outer rain bands associated kay Bagyong Christine. Base naman po sa pinaka-huling track ng Pag-asa, inaasahan po within the next 24 hours ay papalayo na sa ating kalupaan hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon or early evening ang sentro nitong si Bagyong Christine. However, given po yung lawak nitong si Bagyong Christine na nasa around 700 to 750 kilometers yung radius with a diameter naman po na around 1,400 kilometers, ay mahagip pa rin po ng malakas na hangin ang malaking bahagi po ng Luzon sa mga susunod na isa hanggang 2 araw po, no? At we're seeing pa rin naman nanatili pa rin ito as a severe tropical storm, may katamtamang lakas po na bagyo categorically at maaaring magpatuloy na lalayo sa ating kalupaan. Subalit, nakikita natin dito sa ating latest track na pagsapit po ng Sunday ay babagal ang pagkilos ito at pagsapit ng Lunes hanggang sa Martes ay babalik po in the opposite direction. So pabalik po dito sa direksyon ng Luzon yung itong bagyong si Christine. So nakikita natin maaari siyang pumasok o lumapit sa ating kalupaan at hindi natin inaalis yung chance na babalik po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Posible pa naman po magbago itong track nitong si Bagyong Christine, kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Samantala, bukod kay Bagyong Christine, meron pa rin po tayong minomonitor na dalawang weather disturbances sa labas ng ating area of responsibility over the Pacific Ocean. Yung isa po dyan ay ang low pressure area na nabuo kanina lamang pong hapon at nasa layong 2,520 kilometers po silangan ng Visayas. Maliit pa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Samantala, yung low pressure area naman kaninang madaling araw ay naging isang ganap na po na bagyo or tropical depression as of 8 in the evening. Huli itong namataan 2,045 kilometers po silangan ng Mindanao at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro. Itong dalawang weather disturbances sa ngayon malayo sa ating kalupaan at wala namang direct effect na aasahan sa loob pa ng 2 araw. Nakikita natin yung scenario na itong low pressure area ay posibleng maging trough or parte na lamang po nitong tropical depression sa ilalim at itong tropical depression na siyang unti-unting lalapit sa ating kalupaan. Base naman po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast po ng Pag-asa, simula po ngayon hanggang sa araw ng Miyerkules ay kikilos pa west-northwest ang nasabing bagyo habang unti-unting lumalakas. Hindi natin inaalis yung chance na maging isang severe tropical storm or typhoon ito pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility either late Saturday hanggang sa umaga po ng Sunday. Then pagsapit po ng Miyerkules hanggang sa weekend, next weekend na po, nakikita natin na babagal yung pagkilos dito sa may North Philippine Sea nitong papasok na bagyo na siyang tatawagin natin na Bagyong Leon at nakikita natin magkakaroon ng pagpihit or recurvature, babagal ang pagkilos malapit sa may extreme northern Luzon, pagsapit ng late next week, pagsapit ng weekend, kikilos sa direksyon ng silangang parte ng Taiwan at maaaring lumabas din ng Philippine Area of Responsibility next weekend pa po. Nakikita rin natin, based dito sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, maaaring magkaroon ng paglapit sa isa't isa itong si Bagyong Christine na siyang nasa labas pa rin at papasok ng ating Area of Responsibility next week at itong si Bagyong tatawagin natin na Leon. So hindi rin natin inaalis yung tsansa na magkaroon ng interaksyon yung tinatawag na Fujiwara effect kapag umapot sa less than 1,400 kilometers po yung distansya nila sa isa't isa at kung mananatili pa rin ang parehong ito na at least tropical storm category po. So lagi tayo magantabay, mataas pa naman po yung chance na mababago yung senaryo natin regarding po dito sa dalawang bagyo.
Sa ngayon, nakataas po ang tropical cyclone wind signals number 2 and number 1 pa rin sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Meron pa rin mga pagbugso po ng hangin na malalakas, signal number 2 sa Cagayan, gayon din sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din sa Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, and Benguet, hanggang dito sa may Ilocos region from Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan may signal number 2. Gayon din sa may Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila nagbabalik po sa signal number 2, gayon din sa hilagang bahagi ng Cavite, hilagang bahagi ng Rizal, at ang bayan po ng General Nakar sa may mainland Quezon. Signal number 1 naman po sa may Batanes, gayon din sa natitirang bahagi ng Rizal at ng Cavite. Buong Batangas, signal number 1 po sa ngayon, gayon din ang natitirang bahagi pa ng Quezon, Occidental and Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, hilagang bahagi ng mainland Palawan, kabilang ng Calamian, Cuyo, and Calayan Islands. At meron din tayong signal number 1 pa rin sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, gayon din sa Sorsogon, Masbate, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Bantayan Islands, hanggang dito sa may western portion of Northern Samar at northern portion of Samar, nahagip pa rin po nung radius o yung lawak mismo nitong si Bagyong Christine, kaya meron pa rin diyang mga pagbugso ng hangin. Signal number 1, direktang epekto ng bagyo.